What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ginto, manonood tayo kay Goosebumps Top 5 na ang pamagat ay paulit-ulit ang aksidente sa daan ng kababalaghan. So ano kayang daanan yun? Kung pinifeature dito kay Goosebumps Top 5. So bago ang lahat, i-subscribe yung channel niya kasi napakaganda at paborito ko ang video nito ni Goosebumps Top 5. So subscribe nyo yung aking channel na Master Renz at pakiclick na rin ang bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. So without further ado, let's go sa go! Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The Phantom Friend. Hindi lahat ng multo nakakatakot. Ang iba ay may heartwarming story katulad ng video na ito na ibinahagi ni Emily. Ayon sa kanya, may bagong kaibigan ng anak niya na tinuturing niyang best friend. Sa loob ng 5 araw, araw-araw nilang binibisita ang bagong kaibigan ng anak nila. Hindi sila nagpupunta sa bahay o sa park, pero ang binibisita nila, sementeryo. Can you show me where she is? It's like this here. Surprised that she remembers. Huh? At that place. At that place. Oh, Who this that? yeah. Yeah. At that place? Yeah. Was she a baby? Yeah. Bye, place. Alam na alam ng anak niya kung saan pupuntahan ang puntod ni Grace. Nakikipaglaro siya dito at makikita mo na masaya ang bata at tila excited pa tuwing bibisita sila sa sementeryo. Unfortunately, wala nang buhay si Grace nang ipinanganak siya. Pero kahit So paano nakilala ng bata, di ba? Di ba hindi naman pala personal nakilala ng bata yung namatay. Sabihin baby pala. ganun pa man, may naging kaibigan pa din ito sa anak ni Emily. Although spooky kung pakikinggan pero nakakatuwa lang isipin na kahit wala na si Grace, she's still being remembered. Even as a spirit, she experienced how to have a friend. Para sa akin ano yun, maganda siya kasi syempre naging kaibigan siya nung bata. Pero baka mamaya entity yun na nagdi-disguise lang para alam mo yun, linlangin yung bata kasi paboritong target ng mga ganyan yung mga bata eh. In the sewer. May magkakaibigan ang nagpunta malapit sa isang sewer isang beses. Andun sila para subukang gamiting pang video ang kanilang bagong camera. Walang masyadong konteksto na binigay ang poster pero nang silipin niya ang butas, may nakita siya na talaga namang magiging dahilan para hindi na sila bumalik pa doon. Ano kaya to? Oh, yeah. Hilig yung sumilip ha. Silip kayo ng silip. Ano? Get the phone out. Get the phone out. Ano yun? Ano yung nakita? Hindi ko masyado na anino. Something else. There wasn't. I'm not fucking kidding. What's the one power? What's the thing? What's the thing? What's the thing? What's the thing? I swear to God. Nakita mo ba yon? Pagsilip niya sa loob ng kanal, makikita mo ang isang pares ng mga mata at makikita mo ang isang taong nakatalungko. Ngunit ang sabi naman ng ibang nakapanood ay parang nga daw itong malaking paniki na nakabaliktad. Matapos na mapansin ng nagbi-video ang kakaibang figura sa butas, hindi na nga siya naghintay at tumakbo na lang. Silip kayo ng silip eh. Kala nyo milagro. Impacto pala nakita nyo. Kasama ang mga kaibigan niya. Dahil sa na-experience nila doon, hindi na nga nila muli pang binalikan ang lugar na to. Ano sa tingin niyo ang na-capture nila nung araw na yon? May dark entity nga ba sa loob ng kanal? Ikaw na ang magpasya. The Divorced. Si Victoria ay isang content creator at ang madalas na laman ng content niya ay tungkol sa divorce process niya sa kanyang ex-husband. Ipinapakita niya dito ang hirap na dapat pagdaanan para sa ganitong proseso. Lahat ng mga sakit, anxiety at iba pang nararamdaman niya. Kahit ang laban para sa custody sa anak nila,
Hindi nga nagtagal ay natapos na nila ang mga dapat ayusin at tuluyan na silang naghiwalay ng asawa niya. However, hindi pa din pala dito matatahimik ang buhay dahil matapos ang divorce at makaalis ng dati niyang asawa sa bahay, nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang bagay ang nangyayari sa loob ng kanilang pamamahay. So, random things that were left here of Josh's break at the house. Just will be standing there and it'll just break. You're kidding me. No, it's happened 3 times. Yeah, that's interesting. So the bowl outside broke. The lamp that was in the corner of the room Ano had to? moved across the room in the middle of the room and broken. There was glass all in my bedroom. His lamp was cracked in half on the couch. Listen, Oh, What the hell was that? worst ay, case. may Right nabasag. here. Both the pets right here. Parang may nabasag dun ah. Okay, I'm telling you, it's the weirdest shit. I mean, it's not a big deal. It's probably gonna be something of Josh's. Oh my god, it's his mirror. Get everything that belongs to him out of the house. Habang kinukwento niya ang mga nagaganap sa kanyang kaibigan sa video chat, sinasabi niya na ang mga naiwang gamit ng kanyang ex-husband sa bahay ay kusa na lang nasisira ng mag-isa. Habang nagkukwento nga siya ay bigla ka na lang may maririnig Ayaw mo nun. Yung multo ng sisira nung gamit ng mga ex-husband mo para tuluyan ka makamove on. na bumabagsak sa kabilang kwarto. Nang puntahan niya to, ang nahulog pala ay ang salamin ng dati niyang asawa. Oo. Bukod doon, pinakita din niya ang sirang lamp at ilaw na sinasabi niya sa kausap niya. Ano kaya ang dahilan para mangyari to? May kinalaman kaya ang matinding nararamdaman ng ex-husband niya sa divorce nila at somehow nare-reflect ito sa mga gamit niya? Hindi ko talaga alam paano ipaliwanag ang mga nangyari, pero kayo na ang humusga. Tutulungan lang siya nun. Footprints. Ano ang gagawin mo kung isang umaga, naglilinis ka lang ng bahay niyo tapos biglang pagtalikod mo, may makikita kang footprints papunta sa'yo? Ganito ang nangyari kay Suheni Mardiani nang linisan niya ang unang palapag ng bahay niya. Indonesia Natapos na ata niyang to. linisan ang kanyang kusina, tumalikod lang siya sandali para kunin ang map. Ngunit pagharap niyang muli sa kusina, eto na ang nakita niya. May kejadian lagi itu. Pagi ini aku lagi bersihin lantai bawah. Aku pakai kaos kaki dong. Aku masih ngepel. Lihat ada yang ngebuntutin tuh. 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 Anjing emang. Ada yang ngebuntutin. Semalam itu Hindi kayo sa paglilinis lang niya. mukaku ketempelan tangan, nggak tahu. Ini aku masih ngepel, cowok. Aku pakai sendal anjir. Dan di sini nggak ada orang sama sekali, sumpah. Orang rumah belum pada bangun ya. Sa video, makikita mo ang mga footprints na papalapit sa kanya. Ang sabi niya ay parang sinundan niya siya nito. Ang nakakakilabot, siya lang mag-isa sa bahay ng mga oras na yun. Ipinakita din niya na nakasuot siya ng tsinelas kaya imposibleng paan niya ang makikitang bakas dito. Bukod doon, ipinakita din niya ang kanyang paligid ngunit wala kang makikita na kahit sino doon. Kung ganon, paano nabuo ang mga footprints na nakita niya sa kusina? Is she actually being followed by a ghost in her own house? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ano ang gagawin mo? Aalis ako. Tatakbo palabas ng bahay. Haunted Corner. 100 sa Toledo, Spain ang pinaniniwalaan ng mga tao na may kakaibang puwersa. Dahil noong 2020, maraming aksidente ang naganap at lahat ito ay nakunan ng CCTV nila. Ang unang aksidente ay ang pagtumba ng isang motorista sa daan. Aray, Bigla na lang itong bumagsak ng walang dahilan. kawawa Makikita naman. mo naman ang daan na walang Kawawa naman yun, no. Kawawa naman si kuya. humps o kahit anong bagay na pwedeng makapag-cause ng aksidente. Sa ibang araw, isang batang siklista naman ang tumumba sa daan at ang sunod namang naging biktima ay isa na namang motorista. Natutumba at nabubuwal sila sa iisang spot Hindi kaya ano lang, sa kalsada mismo. Tsaka madulas yung daan eh.
Pansin ko. Kaya sila sumisemplang. At ng daan. Parang sanay na nga ang mga tao sa ganitong pangyayari kaya lagi silang nakahanda para magbigay ng alalay sa mga naaaksidente. Walang oras na pinipili ang mga naaaksidente dito, umaga man o gabi. Ang sabi nga ng mga tao kapag dadaan ka sa gawin ng daan na yun, nararamdaman nila ang biglang pagkahilo at panghihina. Ngunit ang nakakapagtaka sa lahat ay nang dumaan ng isang kotse dito. Makikita mo na bigla na lang lumabas ang kaliwang gulong nito sa harapan. Wala ka namang makikitang lubak na dinaanan nito, kaya papaano mo ipapaliwanag ang nangyari? Dahil nga sa mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa lugar na ito, ang daan ay nakilala bilang Rencion Embrujado o The Haunted Pati Corner. nagtutulak na aksidente. Naniniwala ang mga residente na may kakaibang puwersa sa lugar na yon, kaya naging madalas ang aksidente doon. Hindi nga daw coincidence ang mga nangyayari kundi isang paranormal phenomenon, habang ang iba naman ay naniniwala na may structural problem ang kalsada kahit hindi mo ito mapapansin o nakikita. Ikaw, ano sa tingin mo? Paranormal phenomenon o structural problem? Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Kawawa naman. Ikaw na ang bahalang humusga. Ano naman to? Ay! Gulat ko dun Sana ay kinilabutan Gulat ko dun sa last part Gagabi yung sa aksidente, yung ano. Hindi kayo structural, ano lang talaga, problem. Kaya lang kasi nagulat ako dun sa sasakyan Bigla na nasira. So, ewan ko kung anong, ano dun. Hindi ko masyado, ang hirap ipaliwanag din So, yun. Nakatapos tayo sa panonood. I-subscribe niyo to si Goosebumps Top 5. Yan, napakaganda ng mga video nito Paborito ko talaga to. Tapos, syempre, yung shoutout, ilalagay ko na lang dyan sa gilid. Ayan. So, yun. Thank you so much. See you in my next video. Mag-iingat po kayo palagi.